Nakakuha na po ang Net25 News and Information Yan na. ng original copy ng Beverly Hills Police Department. Ito daw ay original copy ng Beverly Hills. Yan pala, Beverly Hills pala, okay? Ang report sa Sa kaso ng pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Sa Beverly Hills ba nag-ibisiga? So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi heavily degraded So malamang siguro baka ang gagawin dito nilang ang gagawin nila ditong dahilan hindi nila pwedeng ipakita yung original na na tawag dito na document. Baka ganun ang dahilan nila diyan. Hindi ko lang alam kung pwede bang ipakita yan or hindi. Kasi siya pinakita niya naman yung may watermark na document at pinagkumpara niya dito sa dokumento ng Net25 at yung hawak ni Auntie Clara. So yun nga so walang watermark. So halatang edited nga ito. So ewan ko sa inyo Net25, bahala kayo dyan. watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan Yan na. Anong bobobo nyo? So now, tell me, Net25, how did you get that document? Where did you get that document from? Yun lang. Better question would probably be, from whom did you get that document from? At magkano bayad nila sa inyo para i-post yan? Naku po, magkano ang bayad? Nagkakabayaran na. Lisa Marcos may seryosong kinakaharap sa Amerika. At ito yung ang tunay kasi maraming mga kumalat ng mga peki daw na dokumento. So ito may pinakita na po na totoong dokumento mapatungkol sa pagkadawit ng pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkadedu ni TP or ni Tantuco. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Yun guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardines, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So mga kababayan, napakalupit ng pag-uusapan natin ngayon. Napakaganda at napaka-excited tong preview natin. Nakita nyo preview pa lang. So ayan, Net25 nilabas na yung original na copy na pinag-uusapan ngayon na peki daw yung mga lumabas na mga medical legal yung pagkamatay ni Tantoco. So maraming kumakalat ng mga fake news. So itong Net25 kasi mga babayan ay naglabas ng balita na peki daw yung police report na pagkamatay ni Tantoco. So ito na yung hinihintay natin. So ayan, kita nyo sabi ng Net25, ito na, nilabas na yung original copy. Kaya wag na wag kang hindi panoorin ng full video. At siyempre, at sa video na to, dito pag-uusapan din yung mga yung kagalingan ni Auntie Claire. Magaling talaga. Oo. Magaling talaga yan si Auntie Claire. Magaling magtakip ng butas. At syempre kakasuhan daw yung mga vlogger. Sabi ng Auntie Claire, Auntie Claire, akadami namin. Nay, basta meron kaming pagkain dyan sa kulungan na masarap dapat tapa. Sa umaga yung kinakain ko tapay Tapos sa gabi sinigang na baboy. Sa tanghali yung mga kare-kare. Dapat ganun. Kung ipapakulong madami kami to. So ganito mga babayan At ito si Sir, merong isa dito na panood nyo naman. Itong Net25 ay inakasuhan niya. Yung bang sinabihan niya na magkano daw ba ang binayad sa Net25 para maglabas ng balita na itong police report ay hindi daw fake news at minanipula ng mga vloggers. So panoorin nyo to. Maganda rin tong full video na to dahil ito si Sir ay nagsalita na. Ayan medyo kumari ko yan Panoorin yan. So ngayon binanatan niya yung Net25. So itong Net25 ay nagsalita na.
O nilabas na yung totoong dokumento, kaya bitin ka sa preview, panoorin nyo. O so hindi ko nahahabaan yung full, yung ating pagsasalita. Panoorin nyo yung full video nandito kay Tol J Guevara. Ang lupit to. Boss J, shout out sa'yo. Tol J Guevara TV. Oy, pag nagustuhan nyo po itong video natin, paka-like naman. Paka-subscribe naman po kami. At ay maraming salamat po sa mga suporta. O, play mo na yan, boy. Ang haba na ng sinabi mo. At excited na kami. Panoorin ito sabay-sabay itong full video to. At yung sinasabi dyan sa thumbnail na CCTV footage, hanapin nyo dyan. Nandyan sa video yan. Andyan yan eh. Oo, na magkasama si Tantao ko sa si Lisa Marcos. At sasabihin nyo, sabi ni Claire, hindi magkasama. Si Auntie Claire, fake news ka. Sasabihin mo, bawal mag-fake news. Ikaw naman, kitang-kita naman sa video. Ano ibig sabihin yung video na yan? Ano yan? AI? Bahala na kayo mag-analyze dyan mga babayan. O, play mo na yan, boy. Let's go! Galing to sa Net25. Ayan, Net25 yan Galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with. No, The tamper with. right has been broken. At may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Hello, magandang araw sa ating lahat. Pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa, tangnan yan. Okay, may tanong ako. Sino si Clarissa? Clarissa, na pinsan ng isang customer na kidnapper at saka Net25. Clarissa, si Auntie Claire. Akala ko kung sino. Hype na yan. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Kanina. Saan nyo nakuha yan? Mga jutang saan? bilis nyo. Jutang Ginimes. Ayan na yan. Narinig ko na naman yung password na yan. Jutang Ginimes nyo. Saan nyo nakuha yan? Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document Di ba sige. kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team Okay. that's able to do that? Okay. Asan papuntang mga namin taxes? Wala kayong team na ganyan? Okay. The difference between a fake document and a real one? What about you, Net25? Di ba kayo, major news outlet kayo? How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, may pinakitang document. Sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang may nakita ba kayo? Sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon. Bakit attach yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, fake yung document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganon? Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Ay, grabe. Okay, so itong gagawin natin. Sige, i-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online. Okay, okay. Tanim fake documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong si Net25. Okay. So, let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako tapos i-ready ko lang ang mga documents ko dito. Yan na. Ipapakita na yung documents na katotohanan. Okay, tingnan natin. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. So, dito tinatapon sa akin lahat mga documents for verification and forensic verification as well. Naamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, So, ibig sabihin, siya, expert pagdating sa document, no? Sige, sabi mo yan malaman ko na agad kung peke o hindi. Ah, Okay?
So, eto na. Eto na. For soft legal copies kasi, na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. Okay. So first of all, first of legal all, soft copy documents cannot be edited. Okay, dito sa Amerika. okay. It is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka-right protect. So like this one, eto, ha? Asan na yun? Papakita ko. Set. Eto. Okay. Okay. Try natin, ha? Sige. Ito kasi mangyayari, pag i-try mong i-edit, pang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. O, ito. Edit. Ano to, legit to na document to, Okay, sige. Hindi makita Papakita masyado. ko sa inyo. O, yan. Seal na. So, edit natin. Tingnan nyo kung ano mangyayari kung edit natin. O, yan. May lumabas na pop-up. O, ito. Naka-right protect yan. Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige, balik natin. Tangina. Visit. Pinahirapan ka pa no? Hindi, alam nyo totoo to, yung about sa mga dokumento sa US, talagang hindi mo yan may edit pag inilabas nila yan. Kasi parang, yun nga, yung may lumalabas nga. So, ang tanong, saan galing yung document ng Net25 at ni Auntie Claire? Oo, parang hindi siya clear. Ang pulo ko. Now, knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark, or the magic watermark. Now, what is the magic watermark? Clarissa, na pinsan ng isang Castro na kidnapper, Oh, paki-google na lang, okay? paki-google daw, Auntie Claire. Kasayo, daw, i-google mo daw yung pinsan mo na si Castro Bali. I-google mo daw, yan, nahamong ka ni Calvo, ni sino ba pangalan nito? Ni Sir Den, no? Napaka-basic niyan sa corporate forensics, tangina. Bobo. Asa na nga May yun? blood kay. Easy. Now, nakita ko yung magic watermark. Ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Okay. Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Okay, ito na. Ito magic watermark, Okay. So this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. So Okay. parang hindi makita masyado. Okay? Ayan, yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25 at Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag iprint mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita niyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that? Walang watermark, di ba? No, hindi, wala nga. It means that it's real. It's only visible in the soft copy. No, soft copy, okay? Bobo. Bobo pala kayo Tapos, saan na yun? So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Na katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered
the document. So every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you, okay? Okay, pakita mo. Pakita mo kung sino ka. Bobo. Pakita mo kung sino ka. Galing to sa Net25. Ayan, ito daw yung dokumento na galing sa Net25 at kay Auntie Claire. Okay, tignan natin. Ayan. Net25 yan ah. Galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Wala Meron nga. siya, pero it's heavily degraded. It Oo nga, means that this has been tampered with. The right protect has been broken. At may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Wala nga. Okay? So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi heavily degraded. So malamang siguro baka ang gagawin dito nilang ang gagawin nila ditong dahilan hindi nila pwedeng ipakita yung original na na tawag dito na document. Baka ganun ang dahilan nila diyan. Hindi ko lang alam kung pwede bang ipakita yan or hindi. Kasi siya pinakita niya naman yung may watermark na document at pinagkumpara niya dito sa dokumento ng Net25 at yung hawak ni Auntie Clara. So yun nga so walang watermark. So halatang edited nga ito. So ewan ko sa inyo Net25, bahala kayo dyan. Watermark again. The watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan ah. Yan na. Bobo nyo. So now, tell me, Net25, how did you get that document? Where did you get that document from? Yun lang. Better question would probably be, from whom did you get that document from? At magkano bayad nila sa inyo para i-post yan? Naku po, magkano ang bayad? Nagkakabayaran na. Hindi, ito wala tayong paniniwalaan mapatungkol sa document kung sino nga ba ang nagsasabi ng katotohanan. Una-una, sa Net25 baka may dahilan sila. Hintayin natin yung nila, yung sagot. So baka may dahilan sila bakit hindi nila pinapakita yung original copy ng document. At eto naman si Sir Den tawag dito pinakita niya yung original na document na may watermark nga. So talagang masasabi mong legit yung nasa kanya. So antayin na lang natin siguro yung sagot ng Net25 dito at yun sasabihin ko sa inyo agad. Hindi porket isang network ang nagsalita totoo agad kasi kadalasan ngayon may mga ibang hindi ko sinasabing Net25 ito ha. Sinasabi ko po ay may mga ibang mainstream media na talagang naglalabas din ng fake news para lang mapagtakpan ng administrasyon hindi naman bago sa atin 'yon. No, hindi naman na bago sa atin 'yon, sadyang talagang palagi na natin nakikita 'yon. So hindi ko rin sinasabi at dito rin sa mga vlogger, hindi rin po lahat ng mga vlogger ay nagsasabi ng katotohanan. Meron nga dyan talagang puro chismis lang. Lalo na dun yung sa kabilang kampo, yung mga dilawang tae. Oo. Pasensya na, pasintabi dun sa sinabi ko, pero yun talaga yung pangalan kasi nila mga tansuan, no? So, ganun din. So, antayin na lang siguro ang pinakamaganda nito. Antayin natin ang tawag dito ang pinaka masasabi, no? Ang masasabi ng Net25. So eto, mayroon akong kinakitang video rito na kung saan ay OMG original copy ng police. So eto panoorin nga natin to. Yung tinanggap natin, ha? Oo. Kasi baka naman kayo Ito po yung ng Net25 na pinakita kanina ni Sir Den, no. So ito panoorin natin. kumuha rin, iba yung natanggap nyo.
O baka naman... So bago ito, July 15 na. Bago. July Bago. 15, 2025. Yan yung 16 pa lang ngayon, di ba? Yes. Hapon lang yan eh. Ang letter natin, response to California Public Records Act request death investigation report 25-11805. Yes. Okay. Kasi meron silang batas doon kapag ka ikaw, parang sa atin yung Oo. freedom of information. Dito, pagka nag-request ka ng isang document, Written request talaga. oo, na hindi naman exempted dun sa batas na yon, Oo. ipapardes ka nila, Ayan. bibigyan ka nila. Sige. Ayan ho, ang problema, wala hong binanggit na dahilan ng pagkamatay. Wala. Yung, di ba, overdose ng cocaine. Kasi yung lumabas sa mga social media account, Meron. na meron the overdose, Yes. cocaine daw, yung pagkamatay ng tao. So dito pala, yung nilabas ni Sir Den, kung meron mo siyang nilabas, na dokumento ay merong sanhi ng pagkamatay doon. Dito naman sa Net25, wala. So parang dito sila nagtatalo-talo ngayon kasi nga dito ay halata naman talagang inedit. Halata namang edited itong document na to kasi may logo, may ano pa ng Net25, may watermark pa ng Net25 imbis doon sa tawag dito, ano bang ano yun? Blue Hills ba yun? Nakalimutan ko yung police station na yun. So dapat no, ganun. So malay nyo naman may sapat na dahilan ng Net25 bakit nila inedit ito. So dito walang binanggit. Okay. May babala. 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 Oh, ano nangyari? Sino nagbababala? May babala ang Malacanang. Na naman? Ginababalaan. Sino yan? Mga reporter ng Malacanang. Den, makinig ka mabuti. Sino yan? Hindi lang mga reporter ito. Oh, Ano Pati na yan? yung mga vlogger. Patay. ayun ang sinasabi ko. Yari na Kasama kayo ba ako dyan? Malacanang Kasama na. ako? Oo. Ang kalaban ninyo. Wag naman wala akong pampiyansa. May babala. Oho. Kayo ay sasampahan ng kaso Naku po. Oh. kapag ka, Oh. kung sa bagay ito pinag-aaralan pa, ha? Nako, baka pagsigil sa karapatang ano yan, malayang pamamahayag yan, ha? Alam mo, Jen, ang karapatan sa malayang pamamahayag Oo. ay hindi lisensya para maglabas ka ng mga impormasyon na hindi naman totoo, lalo pa at nakasisira sa reputasyon ng isang tao. Ay, tama naman yan, oh. Di ba? Tama naman yun. Di ba pwedeng Kasi- sabihin, may karapatan ako eh. Hindi absoluto po yung karapatan na yan. Tama Oo. ka. Tama. Yun lang karapatan mong maglabas ng larawan. Pero ngayon, sa bagong batas natin, Ay, nason, naku, ha? hindi na. Dati, Basta-basta ang pwede. suspect ay makikilala po, ganito, lalarawin mo yung mukha. Ngayon, pagka-suspect, iba-blurred mo na yung mukha. Tapos di mo pa sasabihin ng pangalan. Yun, oh. Paano mahuhuli yan, di ba? Wala. Ang pinaghahanap pong suspect ay kulay dilaw ang buhok. Naku po. Oo, tapos ganito, kulay orange ganyan. Oo. Kung tawagin po siya alias Naruto. Nako. Oo. Ito naman, may kaugnayan dun sa... ang dami na akong lumabas kasi nito. Na? Na ang First Lady Lisa Araneta Marcos ay iniuugnay sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Yan. Los Angeles, USA. Yan ang sinasabi natin. Oh. Ang sabi ho ni Jose Claire Castro, humanda kayo. Yan. Naku, Aba. delikado kayo dyan. Naku, delikado kayo mga vlogger. Ay, vlogger din pala ako. Hoy, pero ako yung nagre-reaction lamang ha. Oo, nanonood lang ako dito. Hindi ako damay dyan. Naglalabas naman kung ano nung balitang yan. Masyado kasi personal nga naman yan. Hindi Nasaan naman eh? kinukumpirma. Oo. Kayo yung mga obstructionist kayo. Oo. Fake news. Oho. Fake news yan, dokumentong inilalabas ninyo. Siguro mas maganda pakinggan natin. Si Auntie Claire? Oo. Sige, sige. Oh. Yan Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Aba! Unang-una, Oh, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ngayon. ni FL or ni Ano yung video? Ano yun? AI ba yun? First Lady ng una. Okay. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Aba! Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Sino kaya Hindi sila yun? nagiging journalist, kundi nagiging propagandista No, ng kanilang mga propagandista. sinusulong na interes. Uy! Ang sinasabing police report Oh, na naipost sa Facebook
Oh. ay isang malaking kasinungalingan. Oh, kasinungalingan na naman. Lang po, nung siya ay nasa Kasinungalingan, ikaw naman lagi tama eh. Gusto mo yan eh. Los Angeles ay meron po siyang security service Okay. na provide ng US. Okay. Meron din po siyang kasamang PSG. Okay. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel. Hmm. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating makita, Blooming si Auntie Claire eh, no? Mukhang nabatak to ng gluta. sa monitor. Yan na. Galit oh. Oh. May pahirap-hirap pa. March 8, makikita niyo po sa screen Oh, galing oh. na mayroong Touchscreen konsyerto ba yan? para sa Pilipino. Okay. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. Hmm. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Hmm. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, Oh. ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Madam Claire, ang dami niyan. Tsaka isang picture lang pinakita mo. Oo. Bala ka nga. Ayun, Nelson. Oho. So yan po ang paliwanag ni Yusek Claire Castro. Oo. Pero ba't parang galit na naman si Yusek, ano? Ewan ko nga eh. Anyway, sige, yung talagang karakter niya. Ay, dahil dyan. Oo. Dahil naman tayo, hindi naman tayo naglalabas ng balita, walang ebidensya, di ba? Totoo, hindi nga natin napos na pag-uusapan niya. Ilang araw na nga, ayun natin patulang ng gusto eh. Kasi tinitingnan natin kung ano ba talaga. Ano, Yes, diba? oo. Nagtataka nga sila, ba't hindi nyo tinatalaka yung ganyan? Ay, ito na. Oh. Yan na. Kasi ang hirap kasi talakayin yan. Mahirap po kasi talakayin kung Masyadong polluted yung story. wala ka namang pinangahawakan. Oh, di ba? Okay. Hindi natin alam kung yung veracity ng report kasi polluted masyado eh. Eto na. Ayan, sige. Eto na. Oh, Eto na, mga babayan. eto na nga. Oh. Nakakuha na po ang Net25 News and Information Yan na. ng original copy ng Beverly Hills Police Department. Ito daw ay original copy ng Beverly Hills. Yan pala, Beverly Hills pala, Ito okay? ang report sa Sa kaso Beverly- ng pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Sa Beverly Hills ba nag-ibisiga? Oo. Ah, Diyan ako nakatira dati dyan eh. Ano ba yung number ko dyan? Sa Anong number yung Beverly Hills? 9210. Beverly Hills 9210. parang napanood ko yan. Yan ang address. Movie yun eh. Oo. Sino kapitbahay mo doon? Si ano. Ang ano kasi dito sa documents ng Net25, paano nyo nalagyan ng sarili nyong watermark yung isang document na hindi pwedeng i-edit? Yan yung pinagtatakahan din dito. Yan yung pinagtatalon-talunan. No, hindi mo kasi pwede talagang i-edit yun kasi original copy nila talaga yun. Baka talaga etong pinakita na to is edited. Yan, pwede. Baka edited ito. Yan na, ha? Baka edited yan, yung document na yan. Tapos, pero nasa kanila talaga yung original. Baka yun lang gusto nila ipalabas, no? So, ewan natin kung ano talaga ang masasabi nila dito talaga, no? Wala rin the overdose. Yes. Cocaine daw, yung pagkamatay ng tao. So dito walang binanggit. Okay. Eto pa. Wala ring binabanggit na mga taong kasama si Tantoco na isinulat sa police report. Kagaya ng pangalan na nakalagay dun sa nilalabas na umano ay police report na nandun ang pangalan ni First Lady Lisa. Okay. Meron pang si yung artista. Oo, kung sino-sino pa, oo. Alexa. Oho. Miro. Oho. At iba pa. Sinabi ho ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na wala ho silang nilalabas na ganong impormasyon. At ang kumalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tampered. Tampered or inedit, Ang ganun. tampered ang... Yung mga lumabas. Na nandun yung pangalan ng First Lady at nandun din yung cocaine overdose. Hindi raw yun ang official police report na inilabas nila.
Ayun, so itong lumabas na So yan no, yung nasa may red line na yan, yan daw yung fake na documents. So sino papaniwalaan namin sa inyo? Oo, hindi. Dito naman, una, sabi ko nga nung dati, wala tayong masyadong pakialam talaga kung damay ba dito si Lisa Araneta Marcos kasi una hindi naman natin yung binoto. So asawa lang siya ng Pangulong Marcos Jr. Ang ano ho kasi dito is mas lumakas yung hinala ng taong bayan na etong si Marcos Jr. ay totoong gumagamit ng pulburon. Kaya alam nyo, etong mga issue na to kay Lisa, kay Tantoco, kay Marcos, matatapos lahat ito kung magpapa-hair follicle test na talaga si Marcos Jr. Yun ang tatapos sa isyung ito. Kapag yun ay nag-negative, wala talaga, hindi natin pero ayun nga, yung hamon sa live, no, sa harap ng taong bayan, hindi pwedeng live lang na edited kasi pwedeng i-mekos nga naman. So paring tapusin din talaga tong issue na to. Kaso nga lang, paano matatapos to hanggang ngayon? Tinatawanan lang ni Marcos yung hair follicle test na yan. Oo, tapos eto naman may lumabas, eto kasi matagal na to. At bakit ang pinagtataka ng taong bayan, bakit tumempo pa nung panahon na kinidnap si Pangulong Duterte? Ano? Kasi nung namatay si Tantoco at na balitaan nga na dawit si Lisa Araneta Marcos, tawag dito kinabukasan ata isinet up na yung pag-aresto, pag-kidnap kay Pangulong Duterte kung hindi ako nagkakamali ha. So talagang lumalabas na ito ay parang dinadivert lang para hindi mapansin. So ang pinangtapal dito sa isyung to ay nga yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Kaya doon naghinala yung taong bayan na itong issue na to ay totoo talaga. Diba? So ganun yun ganun yung nangyari na yun. Ngayon, maraming mga lumalabas na fake news daw yung ibang dokumento, fake daw yung ibang dokumento. Kesyo nandyan daw kay Auntie Claire yung legit. Una-una, paano tayo maniniwala kay Auntie Claire na legit yung hawak niyang dokumento? Yung mga ipinagyabang niya nga ng mga barangay na drug-free na, mga blanco. So, ibig sabihin, wala na tayong tiwala sa kanya. Kasi nga, nabisto na siya. Siya ang nagpapakalat ng fake news kasi, diba, nung pinakita niya, yung mga drug-free na ng mga barangay, wala ngang pangalan ng barangay. Kung hindi ako nagkakamali, may pangalan ng, walang pangalan ng barangay, pero may bilang ng mga barangay. Wala ring date, wala ring kung ilan. Hindi siguro nandun kung ilang barangay pero walang mga pangalan kung saan sa ang mga barangay. Tapos yung nasa ilalim puro blanco pa. So diyan nang ginala yung taong bayan na hindi kaya fake news yung sinasabi na namang document ni Auntie Claire. Kaso nga lang sinundutan ng Net25. Ngayon dito sa Net25 ang inaalala ko dito baka nga nasa kanila or baka nasa kanila ang tunay na original na document kaso huli na. Baka na mekos-mekos na bago mapunta sa kanila. Kaya maganda niyan siguro magsalita ang Net25 kung saan nila nakuha yung dokumento na yun. No, para maipaliwanag din nila yung kanilang side. Samantalang dito sa video to ni Joey Cruz ay may kinakaharap nga daw na matindi si First Lady Lisa Araneta Marcos. So eto Lisa Marcos may seryosong kinakaharap sa Amerika. So ano nga ba to? Ito ba ay dawit pa rin doon sa issue ni Tantoco at yung about dito sa sinabi ni Joey na to. So ito po panoorin natin. Pinospone natin ng ako personally pinospone ko ang pag-judge dito sa pagbibigay ng opinion dito sa incidenting ito not until ako mismo ay nabigyan ng kopya nung purported na police report at doon ako napaniwala na mukhang meron talagang seryosong kinakaharap to si First Lady Lisa Marcos sa Amerika and
It involves a government-sponsored event. It involves her entourage. It involves cocaine. It is something that that has to be explained before the Filipino people. Lumalawak o mas tumitindi yung mga panawagan na magpa-hair follicle test. Yung first family, una, di ba, si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon naman, may mga panawagan na kikita tayo sa social media, mga kababayan natin, na panahon na siguro, na patunayan na hindi nga gumagamit ng illegal na droga ang mga namumuno sa ating bansa. Yes, Sir Jade, Sir Admar, no? Kasi issue to ng sobriety eh. Nandun sila sa kapangyarihan, may access sila sa government funds. We want to know if these people are sane enough to run our country. Tapos ito ba pala, bago tuloy natin tong video, na ang isa pang nagpagulo ng isip ng mga netizen, bakit hindi ito pinipick up ng ibang mainstream media? Doon pa sila naghinala Doon pa sila naghinala na bakit GMA, TV5, tsaka ABS-CBN hindi nila binabalita ito. No? So, 'di ba? Kasi una baka sabihin nila, kasi wala pang sapat na basihan. Bakit yung yung ibang binabalita nyo katulad yung sa Bungero, kay Atong bakit wala pa naman sapat na basihan niya, ba't yung binabalita pa rin? So ganun, no? So yun pa yung isa na naghinala ang mga netizen na bakit parang ilag na ilag sila sa isyung ito. No? So tuloy, Joey. Opo. At napapansin din natin na may mga issues, may mga nagkokomento nga, may mga playbook na ginagamit ang administrasyon para mailihis yung isyung ito. Ikaw ba'y naniniwala sa mga ganon na gumagawa ng mga issue ang administrasyon, ang pamahalaan para lang mapatay itong issue na ito at hindi na maalala pa ng mga kababayan natin? Definitely, Sir Jade, Sir Admar, no? Kasi talagang nitong nakaraang taon, naging strategy na ito ng administrasyon na kapag may issue, imbis na sagutin ng diretsyo, lagi nilang sasabihan fake news, hindi nila sasagutin ng malinaw ang mga binabatong problema sa kanila. At higit sa lahat, ang gagawin nila ay gagawa sila ng mga kwento or mayroong biglang maglalabasang issue in order to gaslight the real problems. At ito nga, katakataka na over the weekend, sumabog tong issue tungkol sa totoong cause ng kamatayan ni Mr. Paulo Tantoco. At nitong kinalunisan, bigla na lang sumabog ang issue tungkol kay Gibo Teodoro na kung saan siya daw ay isang Maltese citizen ng bansang Malta. Saka yan, isa pa yan, yung kay Gibo Teodoro na yan. Bigla ding lumabas. Sabi ko, ba't naglalabasan yan ngayon? Anong meron? Kaya yung taong bayan, hindi mo talaga masisisi ba't bila na pag-iisipan ng masama etong pagkamatay ni Tantoco at talagang nabalitang damay si Lisa Araneta Marcos. At kung titingnan natin yung detalye ng kwento nitong issue kay Secretary Gibo Teodoro, ito ay mariresolve naman ng pagtanggal or pag-retain kay Gibo Teodoro sa kanyang posisyon. At mukha namang sa detalyeng ibinigay at sa sagot ni Secretary Gibo Teodoro, sinasabi niya na 2021 niya give up ang kanyang Maltese citizenship. While the issue of Gibo is legitimate, kailangan rin naman talaga ng attention nun. But I don't think it is something that it is questionable why the issues on Gibo Teodoro is released yesterday. Kung saan biglang lumabas, naghahanap ng kasagutan ng tao tungkol sa explanation ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Bakit kailangan ilabas yung ganong issue kay Gibo Teodoro na maaari namang ilabas yan sa mga susunod na araw, ganon. Yun nga, kagaya na sinabi ko nga sa pag-kidnap kay Pangulong Duterte, bakit isinabay nung pausbong na yung issue sa nangyari kay Tantoco at kay Lisa? Kaya nga talagang mapapaisip ka din Tapos ngayon na may mga ganito na ulit na lumabas,
ngayon na sinakyan ng ibang yung ibang mga mainstream media kasi una-una naghinala rin ng taong bayan kasi may picture si Goson, yung ng GMA, kay Lisa at isang anchor ng TV5 na si Kalad Karen. So talagang sila parang napaisip sila na kaya pala siguro hindi nyo sinasakyan tong issue na to or hindi nyo ibinabalita dahil mga magkakakampi kayo, ganun. Oo, eto rin, biglaan ding umusbong tong issue ni Teodoro na to. Ewan ko dito, hindi ko naman masyadong pinakailaman to. Sometime in the past or maybe in the future, kung talaga ito ay stand-alone na issue at ito ay yung issue talaga that would warrant the attention of the government, I'm very sure alam nila to kasi bago nila inappoint yan si Gibo dumaan yan sa pagsusuri, dumaan yan sa background check. So there is really no enough firepower dun sa kwento na yon para pag-usapan ngayon kasi it is something that should have been resolved long time ago. Nevertheless, importante ito dahil ang posisyon ni Gibo ay Secretary of National Defense at sabi ko nga, mariresolve naman to kung magdedesisyon ng palasyo na tanggalin si Gibo sa palasyo, sa posisyon bilang Secretary of National Defense, which is something that I would prefer the administration to do, na tanggalin siya once and for all. Pero kung magdedesisyon ng palasyo na i-retain si Gibo Teodoro sa kanyang posisyon, so para saan pa na dapat natin siyang pag-usapan ngayon? Again, I think the Gibo Teodoro story is a distraction it's keeping people from asking kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng nang nangyari sa LA kung saan kinasasangkutan iyon ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Opo. At kasabay nga doon sa panawagan na linawin, magpaliwanag ang palasyo, lalo na ang unang gina nga sa isyong ito, ay ganun din ang panawagan ni Senator Amy Marcos. Kasabay nga niyan, ay yung panawagan din na siya mismo ay magpakita, maging ehemplo din sa kanyang kapatid na sumailalim din sa hair follicle test. Hikayatin din ang kanyang kapatid, Ma'am Joey. Ano bang nakikita na masasabi mo hinggil nga po dito sa mga panawagan na ito? Well, yung panawagan ni is very prompt. Yung panawagan ni Senator Amy Marcos ay very prompt at talagang napapanahon at ina-expect yan. Kasi ako si Senator Amy Marcos, I'm very sure, just like the concern of a lot of Filipinos na kapatid niya ang presidente, do we really expect that he's going to pounce on his brother? That is something that Pwede bang i-forward? Kasi parang ayoko pakinggan yung kay Amy. Joey, ang Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang economic team pupunta ng Amerika. Hindi ho ba't magkikipagpulong kay President Donald Trump? Sa tingin mo, pagdating sa issue ito, ano kayo mangyayari? kaya kailangan nating malaman kung ano ang nangyari sa ano yung mga facts surrounding the death of Mr. Tantoco. Kasi Hindi kasi alam nyo, pwedeng kunwari, pwede talagang, alam ko legit yung pagpupulong ni Marcos Jr. at ni Trump, pero hindi pa natin din 100% sure. Ngayon, pwedeng isasabay dun pwedeng isabay dun, no? Baka ito ay, kasi alalahanin nyo, matagal na ho itong issue ni Tantoco. So pwedeng naka-set up na talaga to. Sinet up na nila na ito. Ito sasabayan natin. Pagpunta natin, pakikipagpulong ako kay Trump, sumabay ka na at doon mo na asikasuhin niya na Lisa, punyeta ka. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala.
Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.